Yo, what's up, happy people? Dodoy T on the moves. For today's video mga kuis magayas, mukhang napaghalataan na po si Amy Marcos sa mga Dutertes mga kuis magayas, no? Lalo na po kay Mayor Sebastian Baste Duterte. Dahil alam nyo ba mga kuis magayas, after noong binanatan ni Baste Duterte ang mga Marcoses, especially kay BBM at saka kay Speaker Martin Romualdez mga kuis magayas ha. At kinabukasan nagpa-interview or ambush interview kay Amy Marcos, ano po daw sinasabi sa mga Dutertes, at sabi niya doon, ito po yung sinasabi niya. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung kuandam. O diba? Para talagang totoo at 100% na humingi ng paumanhin o tawad o pasensya si Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi. Agoy, Madam Amy Marcos, Senator Amy Marcos, mukhang napaghalataan ka na ng mga Duterte. Dahil kahapon lang, ito po ang post ni Mayor Sebastian Baste Duterte sa kanyang Facebook page mga kuis ha. Tingnan nyo mga kuis kung ano po yung kanyang ipinost na talagang nakakahiya o napahiya po dito si Senator Amy Marcos. Ang sabi niya po dito, Madam Amy Marcos ha, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo diyan sa media. Nakaamoy na sila. Humihingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. Humihingi ng tawad si Baste Duterte, hindi para kay Marcos o BBM at kay Romualdez. Ang ibig po niya sabihin, humihingi siya ng tawad kasi noong prayer rally nila, andun po si Amy Marcos. At lahat po ng nasabi nila, nakikinig at andyan po nanonood po si Senator Amy Marcos. So, tapusin natin. Humihingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinasabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Maliwanag. Tapos sinasabi niya, anong yung sinasabi niya? Nagsorry. Naintindihan ko naman. O saan ngayon? Okay, tapusin natin. Undangi ko gamit anang imong mga jamming. So, ang ibig sabihin, tigilan mo kaming gamitin dahil dyan sa jamming o kadramahan nyo. Gipalampas na taka, kausa, pero banha gihapon kay ka. Sabi niya dito, pinagbigyan na kita ng isang beses. Ngunit, ang ingay mo pa rin. Sa Bisaya, pagipalampas na taka, kausa, pero banha gihapon ka. Banha is maingay. Gipalampas is, ang ibig sabihin po ng gipalampas ay pinagbigyan na kita. Ayan po, gipalampas na taka, kausa, ng isang beses. Pinagbigyan na kita ng isang beses. Pero, banha gihapon kay ka. Pero, ang ingay mo pa rin. Ano yan? Laking sampal po yan sa mga Marcoses, especially po kay Amy Marcos. Ayan po mga kuis magayas ha. So tingin ko lang mga kuis magayas, in my own opinion lang po ito mga kuis magayas ha. Parang ginagamit ito si Amy Marcos ni President Bongbong Marcos para eyes and ears sa mga Duterte. Di nyo ba napapansin yung angle mga kuis mga gayas o yung logic niyan? Para mayroon po silang eyes and ears ay kumbaga pinain po nila doon si Senator Amy Marcos para alam ng mga Marcoses kung ano ang galawan ng mga Duterte. At I think po ay hindi po ito nakikita ni Vice President Inday Sara dahil sa sobra nilang ka-closeness. O diba? So, hindi lang siguro alam ni
Inday Sara, baka sa isip niya na talagang true friends o totoong kaibigan itong si Senator Amy Marcos, but tagang pagmasid pala o spy. Di totoo yan. Disclaimer sa, that is my own opinion. Ewan ko lang sa inyo kung ano po yung opinion nyo. Dahil kung titignan natin sa ibang mga angle, itong si Amy Marcos, wala pa pong eleksyon. Kasagsagan pa ng yung paghahanap nila kung sino yung katandim ng presidente. At itong si Amy Marcos, nanliligaw po ito kay Vice President Inday Sara na maging sanang tandim ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, itong si Inday Sara. At ayun, nakuha po ang kanilang kagustuhan na magiging tandem si Inday Sara para sure ball na mananalo ang kanilang kapatid. Wow! So maisip natin parang strategy po ito. Estratehiya para sa political ambisyon nila. Para makabalik sila muli sa palasyo. At ito namang 31 million na mga budol people, naniwala naman. So kung titignan po natin, hindi po mananalo ang mga hindi po mananalo ang mga Marcoses noong 2022 election kung wala po itong Duterte sa kanilang alliance. Klarong-klaro po yan. Di ba? Kung hindi si Inday Sara Duterte, sino kaya ang magiging vice president nila? O, di ba? Kaya para sure ball, sure win talaga, niligawan ni Amy Marcos si Inday Sara para magiging tandem ng kanyang kapatid. At ito na, nanalo na sila. So ngayon, klarong-klaro ang kanilang katraidoran. Biruin mo. Gusto nilang ipakulong si Tatay Digong sa ICC. Di ba? Kunwari, ayaw nilang papasukin, pero andyan na pala sa Pilipinas ang ICC. Kulang lang sa Pina para hulihin si Tatay Digong. At yan po ang ayaw ng maraming Pilipino na makikihimasok o makikialam ang international law sa ating batas dahil wala pa naman sigurong pagkukulang ang ating batas in terms of legal, in terms of laws na existing laws na makikita natin na hindi na kaaya-aya o hindi na mabuti kaya kailangan ng pasukin o mahimasok ang international law like ICC. Parang wala pa po tayong nakikita ganon. Dahil nasa ayos pa po ang ating saligang batas. Wow. Sa patungkol sa mga ganyang mga isyo. O diba? At yan ay hindi napapatunayan sa ating bansa. Ibig sabihin, walang tamang o walang saktong ebidensya labang kay Tatay Digong. O. Tapos manghihimasok ang ICC. For what? For political vision. Kaya ito mga quest mo, kaya talagang napaghalataan na po ito, ha? Ito na po yung first step na ginawa ni Amy Marcos na malaking pagkakamali. Biruin mo, magpa-interview ka sa ambos interview tapos sasabihin mong nagmamakaawa yung anak o yung mayor ng Davao sa kanya na hindi naman totoo. Nang ibig sabihin lang naman ng paumanhin o pasensya dahil andyan siya nakikinig. O kumbaga parang respeto na lang. Respeto lang sa kanya kasi andyan siya. Hindi siya pumunta doon sa rally ng kanyang kapatid kasi sa bayan yun eh. Diba? Bagong Pilipinas. So, para ano lang yun, yung parang pangpalubag loob ng mga Duterte kasi andun siya sa Davao. So, humingi siya basta Duterte ng paumanhin. Ba't hindi dahil sa mga kanyang sinasabi tungkol o laban sa kanyang kapatid, kundi para lang sa kanya. Tapos sasabihin niyang
humihingi ng tawad si Sebastian Duterte. Dahil sino nga ba naman nga ikukulong na yung tatay mo at saka yung kapatid mo. So talagang tinamaan po ang ego noon ni Bastian Duterte dahil hindi po yun ang kanyang tukoy kung bakit siya humingi po ng paumanhin. Diba? Hindi niya masyadong naintindihan ni Aimee kung saan humihingi ng pasensya. I think alam niya. Tapos pinapalabas lang sa media na humihingi si Bastian Duterte. Hindi po ganyang kaduwag ang mga Duterte sa pagkakaalam ko. Once na sinasabi nila yan at nanggagaling sa bunganga na yan, ay talagang yun na yun. Wala nang pagbabago yun. Ganun po. Kung gano po katapang si Tatay Digong, ganun din po iyang katapang ang kanyang mga anak. Kaya huwag ka nang ulit magkakamali, Senator Aimee Marcos, dahil napaghalataan ka na. Baka hindi ka na makaapak ng Davao. O, di ba? So, yung klarong-klaro mga kuis, mga gayas noon ay talagang, as I said, na disclaimer, it is my own opinion lang na nakikita ko na eyes and ears itong si Aimee Marcos sa mga Duterte para alam nila ang lahat ng mga galawan. Well, kung nagustuhan nyo ang video ito, at dahil umabot ka sa dulo ng ating video, please follow, like, and share, especially, and subscribe. So for now, I'm Gan. Pilipinas! God first, God bless all. Peace.